Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's po. Ito, nares baka ni House spokesperson na Tony Princess Abante, itong si Sara Duterte. At sabi ni Attorney Princess, yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Ito ang naging komento ni House spokesperson na Tony Princess Abante kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na base lamang umano sa Marites o chismis ang kasong kinaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. O ayon naman kay Attorney Princess, ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok kung ano yung pinagbasihan ng mga reklamo ay hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Ayan po yung sinabi ni Attorney Princess sa kanyang press conference yan po sa House of Representatives. Ito po iyon. Pero bago natin pakinggan, ito nga banat ni Attorney Princess dito kay Sara Duterte, pakinggan muna natin yung sinabi ni Sara Duterte mismo para, kasi baka sabihin nyo, chismis lang tayo. Usong-uso po kasi ngayon ng mga Marites. Baka sabihin nila at i-deny nila na sinabi nila yon kasi minsan nagsasalita itong mga didilis pagkatapos pag pinag-usapan na sasabihin nila hindi naman namin sinabi yan. Wala naman kami sinasabing ganyan. So mas maganda malinaw marinig natin mismo sa bibig ni Sara Duterte na ang sabi niya na base sa Marites etong kasong kinaharap ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, pakinggan natin itong si VP Sara Duterte. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba? Merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko noon na interim release, hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasehan ay Marites. Chismis. Galing sa mainstream media na kontra sa kaniyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayo dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kaniyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ano raw? Ano raw ang ICC? Crime Against Humanity? Parang mali naman yun. Diba ang ICC ay International Criminal Court? Ano? Crime Against Humanity? Parang mali naman yun. No humanity. Hindi natin kailangan ng ICC. Ito yung mga Marites yung ito yung mga Marites yung nag-iingay dito sa sa gilid. Sabi daw ni Sara Duterte, yung kaso raw na kinaharap nung dating Pangulo na nakakulong ngayon dyan sa loob ng detention facility ng ICC ay lang daw, walang basihan at chismis lang daw, Marites lang daw. Hindi niya binabanggit pero alam naman natin kung sino yun, si Duterte yun. So, sino kaya ang nagmamarites? Kasi ang pagkakaalam ko talaga, kaya nakakulong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dahil po merong mga nagreklamo. Meron pong complainant. Diba? Kung wala naman pong complainant, walang kaso at walang dahilan para manatili ang dating Pangulo dyan sa dahig. Kung walang nagreklamo ng EJK, dahil po doon sa tokhang na nangyari doon po sa kanilang sinasabing war on drugs, wala naman po sana dyan si Pangulong Duterte. Kaso bakit nandyan? Kasi nga may complainant, may nagreklamo. So ano yung sinasabi ni Sara Duterte na chismis? Di ba yun?
isa kang presidente, makukulong ka dahil sa chismis. Anong klase yun? Diba? Doon pa lang eh. Naniniwala ba kasi sinasabi ni Sara Duterte dahil lang daw sa chismis kaya nakakulong ang dating Pangulo? Sino ba naman tanga na magpapakulong dahil lang sa chismis? Hindi, meron talagang basihan. Diba? May reklamo eh. At ang dami po nagreklamo, hindi lang po isa, dalawa, tatlo, kundi libo-libo. Libo-libong biktima ng EJK, libo-libo ang biktima ng tukhang. Ayan po yung yung po yung dahilan kung bakit nandyan at nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po yung chismis. Diba? Ibig nyo sabihin yung mga kapamilya, kamag-anak ng mga naging biktima, mga chismosa. At hindi totoo yung sinasabi nila na ginurgur yung kanilang mga kamag-anak. Parang tanga naman yun. Parang namang hindi ganun yun. Diba? Ano pa sinasabi na ito ni Sara Duterte? Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance. Paano nakikialam sa governance? Kailan ba nakialam ang ICC sa governance? Pinakialaman ba ng ICC? Nagsalita ba ang ICC na ganito ang gagawin ni Marcos, ganito gagawin ng Presidente, ganito gagawin ng Senate, ganito ang gagawin ng House? Paano nakikialam ang ICC sa governance? Ang ICC nandyan sa ibang bansa, nandyan sa the Netherlands. Wala naman silang pakialam sa pagpapatakbo ng gobyerno sa Pilipinas. Ang trabaho lang nila ay dinggin etong kaso ni Rodrigo Duterte. Dahil mismo ang biktima ng mga Pilipino ang lumapit sa ICC dahil hindi sila satisfied dito sa hustisya dito sa Pilipinas. Kaya nandyan sila sa ICC. Ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Nakikialam daw sa governance itong ICC. Ng ating bayan. Nakikialam. Tapos ito yung mga tao naman. Nakikinig kahit parang imposible na yung sinasabi. Yung mga tao sa paligid talagang oo nga. Tama ka BP. Duterte. Walang nga. O yung mga nandiyan naman kayo sa dahig. Wag naman yung bawat sinasabi paniniwalaan ninyo. Diba? Kasi naliligaw na kayo eh. Ayan po yung marites, sa totoo lang. Yung sinasabi ni Sara Duterte, yan po yung marites. Diba? Meron ba tayong basihan? Meron ba siyang basihan? Ebidensya na na gano'n ang ginagawa itong ICC, nakikialam na sa governance? Diyan po sa gobyerno? O di, pag walang ebidensya, chismis, marites. So itong si BP Sara ang nagmamarites. Diba? Sila ma'am, dahil meron silang some sort of Bayan! una agenda at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila at meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Okay. Kaya siguro naiinis ang ICC dito. Kaya kahit ako ICC ako, etong anak ng akusado, panay ang banat sa amin kung ano-anong chismis at marites ang sinasabi. Pero yung mga yun meron daw agenda sa Pilipinas itong ICC. Maglabas ka ng ebidensya, Madam Vice President. Kasi sinasabi mo marites yung kaso. Hindi, ang lumalabas, lahat ng sinasabi mo ngayon dito, marites eh. Ikaw ang nagmamarites, ikaw ang nagchichismis, wala namang ebidensya. Tapos yung mga tao naman dyan, tuwan-tuwa. Bago naman sana kayo maniwala, tingnan ninyo kung yung sinasabi ay may ebidensya o wala. Ano ba naman kayo? Mga didilis talaga to eh. Yung mga didilis talaga yung katiting lang yung yung utak eh. Dapat don't accept na. Against for the ICC. Nakikialam sila
sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Hindi Ano raw? Ang gulo-gulo. Naguguluhan ako sa sinasabi ni Sara Duterte. Nakikialam daw sila sa pagpapatakbo ng gobyerno para daw sa bansa nila sa Pilipinas. Ang gulo. Naguguluhan ako. Ma'am, kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Huwag nyo kaming pakialaman. Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Ulang mas tatayo. Alam mo, sa totoo lang, parang wala na to yung sinasabi ni Sara Duterte. Sa tingin ko parang wala nang bearing yung sinasabi niya. Saka dapat yung sinasabi mo, idiretso mo sa ICC, hindi dyan sa mga DD-list. Di ba? Kung nagsasalita ka ng ganyan, ba't hindi mo na lang sulatan yung ICC? Hindi ang nangyayari kasi mga kababayan, gumagawa sila ng kwento, gumagawa sila ng naratibo, at sinasabi nila, doon sa mga tao, ba't hindi nyo sabihin, idirekta nyo sa ICC yung sinasabi ninyo? Total, sinasabi mo, ICC, tigilan nyo na yan, yaan nyo na kami magdesisyon. O ngayon, ito tanong. Yung sinasabi ba ni Sara Duterte, pakikinggan ng ICC? Hindi. Bakit? Kasi nandun na gumugulong na yung kaso Dinidinig na yung kaso So, kahit ano pa sabihin ni Sara Duterte, at sabihan niya yung ICC na tigilan nyo na yan, hindi naman makikinig ang ICC. Ginagawa lang ni Sara Duterte, ginagamit niya itong issue na to para kumuha ng simpatya sa tao, katulad na itong mga DD-list dito, na naniniwala sa kanya. Diba? Wala namang bearing na Saka kung gusto mo, sabihin mo yan direkta sa ICC. Bakit sinasabi mo doon sa mga nakikinig sa'yo? Dahil ang gusto mo lang talaga, kumuha ka ng simpatya, magpaawa, para pagdating na 2028, alam na this. Diba? Mag-isip-isip naman kayo, mga DD-list kayo. Kung ganyan ang gusto ni Sara Duterte, di sabihin niya direkta sa ICC. Ba't sinasabi sa inyo? Ba't sa inyo sinasabi? Kayo naman palakpakan kayo ng palakpakan. Yahoo! Yahoo! Ang nangyayari, inuutulan kayo Di ba? Yes, ma'am. Yan ang sinabi ko sa iyo. May collusion. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hawak pilit na pilit sila. Na ang hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted na ng perjury. At isang tao na sinabi may sayad talaga. Okay, so tigilan na natin wala naman tayong maririnig na maayos. Basta sabi ni Sara Duterte, nakikipagsabuatan daw ang ICC sa Marcos administration. At talagang pinagplanuhan daw ito. At ang sabi niya, walang basehan ang kaso kay Duterte sa tatay niya. Ito lang daw ay base sa marites at sa chismis. Sa tingin ko hindi ganun. Ito, pakinggan na natin si spokesperson, House of Representatives, Atty. Princess Abante, kung ano masasabi niya sa sinasabi ni Sara Duterte. Good afternoon po, attorney. On my part po, yung may statements si Vice President Sara Duterte over the weekend. She said na based on rumors or gossip, yung detention po ni former President Duterte sa The Hague. So, may basehan po ba yung ganitong comment from the Vice President? Ang comment niya based on rumors and... ang ginamit niya actually word ay nakakulong siya dahil sa marites. nakakulong dahil... Well,
yung statement ni VP ay base sa Marites. Ang kaso doon sa ICC ay ayon sa ebidensya. Siguro doon tayo tututok. Kung ano yung pinagbabasihan ng mga reklamo, hindi ito galing sa anumang chismis. Ito ay galing sa mga ebidensya at mga testimonies ng mga witnesses. Follow up lang po. She also said that ICC should let go of this case. Bitawan nyo na. That's what she said. Kasi dapat mga Pilipino lang daw po ang nagde-decide tungkol sa kaso ni former President Duterte. Having said that, reasonable ba yung ganung appeal ni Vice President Duterte considering that there is no pending case filed against the former president here in the Philippines? Well, the House of Representatives are not, hindi naman involve ang House sa ICC case. In fact, time and time again, sinabi na rin naman ng mga members of the House na hindi sila nakialam at nakikialam doon sa kaso sa ICC. So, hindi rin, wala din sa saklaw ng House of Representatives yung hinihingi ni Vice President Sara. Pero bilang abogado, tingin ko alam naman din niya kung paano yung proseso sa mga ganitong klaseng mga judicial bodies. Ano na yung dapat nilang gawin. They have their defense lawyer to assert that before the court. Okay, so yun lang, napakasimple. Diba, napakasimple lang. Yung sinasabi ni Sara Duterte, yun ang marites. Yun ang chismis. Kasi yung kaso ni Daddy Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa Dahig ay base po sa mga reklamo ng libo-libong biktima ng tukhang, mga kababayan. Kaya nga po sa dami, yun po ay kasong crime against humanity. Kaya nga po nandyan po ang Daddy Pangulong Rodrigo Duterte. So yun po yung basehan. Ikaw ba naman papayag, presidente ka, papakulong ka dahil sa chismis? Siyempre hindi. Di ba? Alam ni Sara Duterte yan. Ang ginagawa lang niya talaga, kung ano-ano lang ang sinasabi niya para makakuha ng simpatsya sa tao. Kaya mga kababayan, kayong mga didilis kayo. Huwag po kayo magpapaloko. Kayo po pinapasakay lang. Kasi sa tingin ko hanggang 2028 mangyayari to. Kinakailangan niyang gamitin ang issue para sa kanyang political interest. Di ba? Kaya naman, hindi nyo ba nararamdaman yon? Lahat ng sinasabi ni Sara Duterte dito sa speech niya, mga marites Di ba? Walang basihan. Puro lang bintang. Nako. Kapag kayo po ay naniwala dyan sa mga salita na puro bintang walang basihan at binabaligtad pa yung kaso daw ang marites, nako naman, ano ba naman yan? Gising-gising kayo, mga didilis. Wala talaga pag didilis no? Ganyan talaga, ganyang katiting yung nandito. Bayan. Okay, so yun lang mga kababayan. Rumesbak po itong si House spokesperson na Tony Princess Abante dito sa sinabi ni Sara Duterte. Para bang sinabi ni Princess Abante, BP, ikaw ang marites. Yung chismis mo, yung sinasabi mo, yan ang walang basihan. Dahil ang kaso, kaya nandyan ang tatay mo sa Dahig ay base dito sa libo-libong reklamo ng libo-libong biktima ng EJK na sinasabi nyo na nanlaban pero ang totoo, nagurgur ng walang kalaban-laban. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.